Good evening mga ka-artist. Narito na naman po ako, si Boy Kelly. Wow! Ngayong gabi na to, mga 9:25. Bago ang lahat, humingi muna ako ng pasensya sa inyo. Kasi ngayon lang ako nakabalik ng pagbablog, gabi pa. Pero okay lang yan mga ka-artist. Ngayong gabi na to, magpipainting tayo ng kabayo. Kabayong painting. Ang gagamitin natin, yun din dati na pintura na water based. So mag-umpisa na tayo. Siyempre mga ka-artist, ang lapis hindi mawawala. Pang sketch natin yan. Ganyan lang mga ka-artist, sa umpisa talaga. Lagi kong sinasabi na ang lapis importante talaga. Magkamali man tayo, pwede tayo magbura. Pero sa akin, siyempre, medyo sanay na ako. Hindi ko lang pwede sabihin napakagaling ko. Ang ibig ko lang sabihin, ang lapis kasi, makakadepende tayo kung anong dapat natin gawin. So ganun lang mga ka-artist, nag-i-sketch tayo. Tapos maya maya, gamit tayo ng pintura. So ngayon mga artist, magkukulor na tayo. Gagamitin natin ang water based na pintura. Haluan natin ng pula. Yan. Siyempre haluan natin ng color na black. Ito siya, black. Konti lang. Dahil matapang siya, dagdagan natin ng pula. So ito na, kukulo na tayo. Kung ginagawa natin at ang isip na kabayo, kung hindi naman din natin makaya, siyempre hanap tayo ng piyahan. Pero sa mga nakakaya, mas maganda.
Ganun lang mga ka-artist. Yung brush na ginagamit nyo, pino at saka maliit yung dulo. So, nandito na tayo sa buntot ng kabayo. Mga ka-artist, habang pinapatuyo natin yan, gagawa muna tayo ng damo, mga halaman. Magtitimpla tayo ng ilaw. Yan, yelo. Yelo. Tapos, haluan natin siya ng blue. Ito yung blue. Halo natin para maging green siya. So, yan na siya. Mga ka-artist. Dito natin ipipainting. Kailangan huwag nyo tamaan yung paa ng kabayo. So, ganun lang, mga ka-artist. So, mga ka-artist, nalagyan natin ngayon para lumabas yung highlight niya. Magtimpla tayo ng mas marami ang yelo. Yan, mga ka-artist, yan. Yelo. Para idagdag natin sa ibabaw. Palalabasin natin yung highlight ng mga damo, ng mga halaman. Tapos, pili tayong magtimpla ng blue na malabnaw. Ibig sabihin, hindi siya masyadong matapang. Ito naman ang ikukulong natin sa palibot ng paa niya. Iwasan lang nating matamaan yung paa. Pwede rin, kung ganina tayo nag-umpisa, pwede rin mauna yung blue na background
bago yung kabayo. Pero ito, pinakita ko lang sa inyo. Inuna ko yung drawing ng kabayo. So, ganun lang siya, mga ka-artist. Parang background niya yun. Background niya yung color blue na yun. So mga ka-artist, dahil tuyo na yung color ng kabayo, magpapatong tayo ng highlight yan. Itong tinimpla natin na color, paitimin natin ng konti. So may black siya. Dagdagan natin ng pula kasi matapang eh. So ito na mga ka-artist. Gawa tayo ng mata. Tapos yung ilong niya. Outline. So mga ka-artist, mapapansin nyo, unti-unti siyang lumilitaw. Kasi gawa yun ng outline na nilalagay natin. Kasi kung wala siyang outline, hindi lalabas yung korte ng kabayo. So ganun lang mga ka-artist. Dahil nga sinabi ko rin, nasa tiyaga pa rin. So mga ka-artist, mapapansin nyo, unti-unti na siyang nabubuo. Dito sa parting niya, buntot niya, kailangan para siyang sabog-sabog yung pagka-design kasi ano yan eh, buntot ng kabayo yan eh. Kasi itong dinodrawing ko na kabayo ng katang isip, ibang klase ito, hindi ito yung parehas ng iba na ang buntot niya ay simple lang, pero ito hindi. So malapit na tayong natapos mga ka-artist.
Diba? Kung napapansin nyo, unti-unti na siyang nabubuo. So ganun lang mga kartis. Pero kulang pa rin siya mga kartis. Kailangan mapalabas pa natin siya. Huwag yung kalimutan gumamit ng trapo. Ito trapo mga kartis para may punasan guys. So mga kartis, okay na siya. Ngayon, gagawin natin, medyo yung background na ayusin natin ng konti. Medyo palilitawin natin yung mga halaman. So ganun lang siya mga kartis. Para gumanda siya mga kartis, no? Pinapalabas natin yung highlight ng halaman niya. Sana yung ginagawa natin pag nag-art tayo, lalo na nag-i-illusion tayo ng ginagawa nating art, kailangan malakas talaga yung memorya natin kung ano yung nakakaganda sa ginagawa nating painting. So mga ka-artist, ngayong gabi na to, nakabuo tayo ng isang painting na
animals like horse. Yung mga mahilig sa drawing, lalo na pag mga animals ang ginagawa, sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos, yung may mga talent yan, lalo na pagbata pa, pagbutihin nyo lang yun. Kasi darating yung panahon, yung pag-iisip nyo, lalakas din. Makakabuo rin kayo kung anong gusto nyong painting o anong klase ng art. So, eto mga ka-artist, para lalo siyang gumanda, lalagyan natin siya ng mga flowers. Gagamit tayo ng pula. Mga ka-artist, nakita nyo, di ba? Ganun lang, ganun din sa kabila. Nasa diskarte nyo na mga ka-artist. Pwedeng puti ang bulaklak. Kahit anong color pwede. Maglagay ng yellow. Yellow na bulaklak. Ganun lang mga ka-artist, di ba? Tapos pagandahin lang natin ng konti yung ulap niya. So ganun lang mga ka-artist, di ba? Kahit mahirap yung ginagawa natin, pero masabihan nga, practice makes perfect. So mga ka-artist, eto na siya. Tapos na siya mga ka-artist. Di ba? Pero meron lang ako napansin na konti para talagang tapos na. Ito yung kulang. So, okay na mga ka-artist. Maraming salamat sa inyo lahat mga ka-artist. Hanggang sa susunod, magkikita tayo ulit. Abangan nyo lang yan. Magandang tanghali sa inyo mga ka-artist. So, kagabi yung ginawa natin, tapos na. Ngayong araw na to, papakita ko na sa inyo ang kabuuan ng pinainting natin na kabayo. Narito na siya. Ito na siya, mga ka-artist. Mga ka-artist, ngayong nakita nyo na yung ginawa natin kagabi, mga ilang oras lang, gagawa na naman tayo ng panibagong painting. Siguro mga ilang oras lang, mamaya. Kaya, muli ako magbabalik. Okay mga ka-artist, maraming salamat sa inyo. At sa mga taga-subaybay. Bye-bye!